Afternoon harvest ng quail eggs, no? Ayan, no? Quail egg afternoon harvest. Okay? So may mga mangingitlog pa kasi po diyan no? Pero kukunin na natin para ma-sort na natin. Okay, dito muna tayo sa baba. Oh, dami nito. May mga mangingitlog pa po diyan. Okay, mga fertile eggs po to, no? Sa mga gusto magsimula ng quail farming pero kapos sa budget. Pwede po sa inyo to. Ang laki nito, oh. Ayan, oh. So yung mga tropa natin dyan, no, na kapos sa budget, kasi pag bibili po kayo ng RTL, RTB, no, minimum 500 yan. So ang tendency, maganda ka ng 18,000 mo, no. Okay, yan, katulad yan, yung mga breeders natin na yan, hindi rin po basta-basta, no, na magsisimula ka nang wala kang puhunan. Okay, at hindi po nabibili yan ng tingi-tingi, no. 20 piraso lang ang bibilin mo, walang ganun. Kaya pa soon po, magbebenta na tayo ng mga RTL, RTB natin, gaganda, oh. Mga RTL, RTB natin, may minimum po tayo, ha. Hanggat maaari nga per batch, by batch po ang bigay natin. Okay? Kasi matatalo po talaga tayo, no. Matatalo tayo sa gaganda, oh. Mukhang mabubuksan na naman natin yung isa nating incubator, yung pang-apat, ha. At least ngayon sigurado na tayo, no, na ano. Pangalawang araw po to. Ayan, oh. Sa baba pa lang po yan, ha. Mga fertile eggs po to. Yan, dito naman tayo sa taas. Ayan, oh. Ayan. Okay, dami, oh. Tingnan nyo naman yan, oh. So yun po, no, kapag bibili po kayo ng ating fertile eggs, minimum 50 pieces po tayo, ha. Wala pong 20, walang ganun, no. Minimum 50 pieces, 100 pieces po. Yan po pala yung ano natin i-announce mamaya sa mga bagong minimum po natin, no. May minimum po tayo, no. Okay? So may minimum po. Mamaya i-discuss po natin yan sa content natin mamayang gabi. Gaganda, oh. Grabe itong dalawa, oh. No? Pera na naman yan, men. Fertile eggs po to, no. Mas mahal ang fertile eggs kesa sa table egg, yung walang similya. Ito po kasi may similya po to, no. Para sa kaalaman ng lahat. Ayan, no. Okay? So sa mga gusto po magsimula, ayan, may benta tayong fertile eggs. 5 pesos each po to, no? 5 pesos each. Nasa pangalawang araw na po tayo ng collection. Ang gaganda, oh. Habang medyo nag-e-edad sila, dapat makapagpalabas na po tayo nito. Abusin natin yung mga yan. Pag nabakante ulit yung incubator natin, para magsasalang ulit tayo, no? Ayan, no? At saka tatanggalin na natin yung roller nung mga incubator natin. Ayan, no? Para mas marami mailaman, no? Mas marami tayong mailaman. At yun na po yung next game plan natin. Tanggalin na yung roller para at least ano. Ang sarap nito pag nag-resign na ako, boy, no? Pa-harvest na lang, benta ng itlog, benta ng mga RTL, deliver ng mga RTL, deliver ng itlog. Susupply na lang tayo ng itlog, di ba? Kaya nating kumita talaga dito, no? Kaya magfo-focus po tayo dito, no? Quail breeding and propagation. Ayan sila. So, fertile eggs po yung mga napoproduce natin dito, no? May babae at lalaki po dyan, no? Hating-hati ang lalaki at saka babae. At napakaganda po ng fertility po nitong mga itlog natin. Kasi yun nga, nabanggit ko, di ba, nung nag-clear tayo ng mga itlog sa DIY incubator natin,
Kasi nga, nag-candle ako nung isang araw yata yan, no? Last day. At yung laman nung isang ito. Ito, walang laman lahat, no? Kaya sabi ko, naku, delikado. Ito lang ang may laman. Sabi ko, kailangan makandel din tong nasa DIY incubator natin. Dalawa yan. No? So, kailangan kako makandel din. Kung hindi, yari. No? Kaya yung kinandel ko, at yung ano, no? Hindi ko maisa-isa. Kaya ang ginawa ko, namili na lang ako ng mga good sizes na mga itlog sa dalawang DIY incubator natin. At yun yung nilagay po natin dito. No? Yan. Yung mga spaces dyan, nilagyan natin ng itlog mula dito sa DIY incubator natin. Para nakakalimang araw, 6 na araw na sila dito sa DIY incubator natin. Then, yung mga hindi natin napili, no? Yung mga hindi natin napili, nilaga ko, no? Kasi plan ko pong mag-experiment ng burong itlog ng pugo. Ayan, no? So, nilaga ko, pagbukas, ayun, may mga dot na po. Yun po ang senyales na may laman na po ang mga itlog natin na similya. Meron na po, no? Meron na. Alright? So, mamayang gabi, isusort na naman natin yan. Tapos, yung mga best of the best, pang-incubate is pambenta po natin. Tapos, yung mga hindi natin napipili ay ito, pambenta na yan, no? Table eggs. Okay? Table eggs po yan. Ito, pipilian pa natin yan mamaya, no? Alright? So yun, may mga laman na po yan. 90 to 95% po ang fertility rate ng mga itlog natin dito ng pugo. Okay? Sa mga gusto pong magsimula pero kapos ang budget, mababa ang bulsa, sabi nila, nasa laylayan ng lipunan katulad ko. No? Fertile eggs na po ang bilhin ninyo. Basta't may incubator po kayo, kahit DIY incubator yan, basta't alam nyong i-manage yung mga DIY incubators ninyo at kahit anong mga uri ng mga incubators nyo sa bahay at gumagana pa. Pwede po kayo makapagparami ng quails or pugo, no? Sa pamamagitan ng pagbili ng mga fertile eggs. Ayan po yan, mga fertile eggs. Yung mga nabebenta pong itlog ng pugo sa palengke, wala pong similya yun, ha? Yung mga nasa kanto-kanto, wala pong similya yan, no? Ang may similya po, galing sa mga breeders. Ibig sabihin ng breeders, ito yung mga adult quails, no? Na kung saan ay magkakasama ang lalaki at babae, no? Yun yung tinatawag na breeders po. At ito mga fertile eggs po natin ay galing po sa breeders. And hindi po kayo manghihinayang bumili sa mga fertile eggs natin. Sabi ko nga doon sa 200, ayan marami yan kasi may nilagay pa ako sa ref ni mama, no? Nag-chop suey sila tapos binigay niya yung iba doon sa kasama niya natutulog diyan. 200 yan, 200 plus. Yan nilaga ko po. 2 o 3 lang yung walang laman. Opo. 2, 3 lang yung walang dot. Ibig sabihin, infertile siya. No? The rest may dot na. And a sign, no? Na fertile po yung mga itlog natin. So yung kontakin nyo lang po ko, minimum 100 pieces po tayo sa ating fertile eggs, no? Minimum 100 pieces po tayo sa fertile eggs. Pero sa table eggs, yung walang similya is 50 pieces po. No? Mas maganda kung pipick upin nyo po dito. Napagod na po akong mag-deliver, no? At hindi ko kinakaya, no? Hindi ko kinakaya. Lalo wala pang aircon niya sa sasakyan, papagawa pa lang natin. Talagang ang hirap po, no? Mag-deliver ng Kaya nga ipapagawa ko po yan, yung sasakyan tsaka yung naglilik na oil. At para at least magamit siya, no? Parang pan-deliver, no? Para at least may halaga naman siya, no? At nagiging accessories na siya para kumita tayo ng pera. Alright, no? So, huwag kayong mag-alala. Ngayon, fertile eggs po tsaka table eggs pa lang ang available. Soon, kapag nakapagpapisa na po tayo, ay magiging available na rin po ang day-old chick, RTL, RTB, ano pa ba? Quail meat, yung mga lalaki. Pangkatay po natin. Alright? Kung wala naman tayong order ng RTL, RTB. No? RTL, ready to lay. RTB, ready to breed. No?
lalaki at babae yan, no? Ibig sabihin, ready na sila magkasta, ready na magpakasta. Ayun yung RTB po, no? Kaya minsan nagugulat yung iba, no? Ano ibig sabihin ng RTB? Ready to breed, no? Ready na magkasta, ready na magpakasta. Okay? Ayun po, yun, no? At kasi yung RTL, it pertains only sa female quails, no? Intended for laying eggs lang, no? Laying eggs lang, no? Pero pag sinabi nating RTB, or ready to breed, lalaki at babae po yan, no? Sabi ko nga, ready nang magkasta, ayan, sa lalaki, at ready na pong magpakasta, yan, sa babae po yun, no? So, yun po, no? So, sa ngayon, ang available po natin, sabi ko nga, paulit-ulit, table eggs, may kaunti pa, at fertile eggs po. Minimum 100 pieces po tayo sa fertile eggs, 5 pesos each, ayan, no? So, 500 pesos po. Yun lang, may 100 eggs na po kayo na fertile. O, di ba, Saan nyo kukunin yan? No? Minimum nung iba, 500. No? Minimum nung iba, 500 peraso ng fertile eggs. 400 pieces minimum. Dito lang sa atin po yan. No? Kaya kung napapanood mo ito at handa ka na or ready ka na or gusto mong pasukin ang quail farming business, kontakin mo lang ako. May offer ako sa'yo na fertile eggs. Alright, so yun lang po. God bless sa ating lahat. Peace!